Hi kasi Buwana, may natanggap akong medyo alarming na comment galing sa isa sa mga avid viewer natin tungkol sa Cebuana Luwilier. Sabi niya, ano daw ba yung gagawin dahil ngayon lang ay nawalan daw siya ng 10,000 pesos. Sa video na to, magbibigay ako ng ilang mga steps or paraan kung ano ang dapat gawin kung sakaling kagaya ka ng nag-comment na to na nawalan nga daw ng 10,000 pesos. Kung interesado ka sa topic na to, make sure to watch the video until the end. Umpisahan na natin. Ang number 1 na kailangan natin gawin ay mag-send ng email sa kanilang customer service hotline or sa kanilang customer support line. Ang email address po nila ay cebuanacares@pjluwilier.com. Ilalagay ko po sa screen yung email address para po makita ninyo at may email nyo po sila. Sila po ay active almost 24/7 even during weekends. Usual na time frame ng pag-reply nila ay within 12 to 24 hours. Ngayon, maraming beses na rin akong nagreklamo sa Cebuana Luwilier ng mga simpleng rason lang naman. At tuwing nagkakaroon ako ng problema, sa kanilang customer service support lang talaga ako pumupunta or nag-i-email. Isang kagandahan nito is that hassle-free siya kasi hindi mo na kailangang pumunta sa branch. Usually kasi ang ginagawa ng karamihan sa atin ay pumupunta talaga sa branch. Tapos, pagdating natin doon, minsan hindi naman talaga tayo natutulungan or minsan hindi nila alam kung ano yung solusyon, ano yung dapat gawin. Kaya ang sasabihin nila sa'yo ay mag-email ka sa customer service support line nila. Kaya para hindi na rin hassle, gano'n na lang din yung gawin mo. And number 2 na kailangan mong gawin is that kapag nag-email ka na sa kanila, by the way, kung medyo naku-curious ka, paano ba yung format ng email, pwede namang Tagalog, pwede namang English. Pero usually, kahit Tagalog yung email mo sa kanila, ang reply po nila ay English. Or kung pwede ka naman siguro mag-request kasi panigurado, mga Pilipino din naman ang sumasagot sa customer service nila. Kapag nag-reply na sila sa email mo, usually may mga tinatanong yan sila like yung name mo, yung birthday mo, yung number ng Cebuana Microsavings mo, ibigay mo lahat yan sa kanila. Kasi makatutulong po yan para ma-detect nila kung ano ba talaga yung nangyari, saan napunta, sino ba talaga yung nag-withdraw, and etc. Makipag-cooperate po tayo. Kapag may ipapapasa, ipasa po natin. Kapag may hinihingi, ibigay po natin. Next po na kailangan natin gawin ay dapat truthful or honest po tayo. Kasi usually, ipapakwento po sa atin kung anong nangyari. Paano nawala yung 10,000 pesos, bakit nawala, kailan nawala, and etc. Dapat honest tayo sa mga sasabihin natin. Kung may natatandaan ka man na nanghiram ng cellphone mo, for example, kung may natatandaan ka mang kakilala or kamag-anak na hiningi yung PIN mo o kaya naman hiniram yung microsavings card mo, maging honest ka at sabihin mo sa kanila. Ang isa pa sa pwede mong gawin, kung hawak-hawak mo ang microsavings card mo, ay pumunta ka na rin sa nearest Cebuana Luwilier branch, tapos papalitan mo yung PIN mo. I highly recommend na palitan natin ang PIN ng ating microsavings account every month. May bangko akong ginagamit ngayon, yung Hello Money app. Nire-remind niya ako every month kung ire-retain ko ba yung password ko or papalitan ko. Usually, pinapalitan ko yon dahil safety natin ang inuuna nila or safe kasi kapag pinapalitan natin ang ating password from time to time. Hindi ko magagaranti na kapag nag-email po tayo sa customer service ng Cebuana ay makukuha agad natin yung 10,000 pesos. Usually, meron pong proseso na sinusunod. At syempre, kung napatunayan nila na legitimate naman talaga yung transaction, may possibilities na hindi na ibalik sa atin yung 10,000 pesos. Pero, kapag napatunayan naman nila sa end nila na hindi mo fault kung bakit nawala yung pera mo, baka nagkaroon lang ng technical problem or something like that, then I believe ibabalik naman nila yung pera mo. Ngayon, magbibigay na rin ako sa iyo ng reasons kung bakit safe sa Cebuana, kung bakit imposibleng mawala yung pera na meron ka. I mean, nagtitiwala naman ako or naniniwala naman ako na nawalan ka talaga ng 10,000 pesos. Or kahit magkanong amount pa man yan, maliit man o malaki. Gusto ko lang din
sabihin na medyo imposibleng hindi authorized yung transaction na nawala yung 10,000 pesos dahil masasabi kong safe and secure talaga yung Cebuana Luwilier base sa personal experience ko po. At base na rin sa sinabi nila, meron silang website kung saan nakalagay doon yung mga frequently asked questions ng mga kasibuana natin. At sabi doon, trained daw or fully trained lahat ng staff na i-handle yung pera natin with care. Tapos, yung ating micro savings card po ay merong PIN. Meron siyang 4 to 6 digit PIN kung saan bago po tayo makapag-withdraw, maglalagay po muna tayo ng PIN natin. Kung hindi alam ng taong magwe-withdraw yung PIN, edi hindi siya makakapag-withdraw. Also, yung PIN na yon ay private lang. Dapat ikaw lang ang nakakaalam nun. Wala ng iba pa. So, dapat wala pong makakapag-withdraw ng pera mo sa micro savings nang walang pahintulot. At saka, another thing, kapag po nagkukubra tayo sa Cebuana Luwilier branch mismo, kailangan po dala po natin ang ating valid ID, kailangan dala po natin ang ating micro savings card, tapos may fill outan po tayong form. Sa form na yon maglalagay po tayo ng pirma. Kailangan kung sino po yung card holder at kung sino po yung nakalagay doon sa ID, yun lang po ang pwedeng mag-withdraw ng pera natin. Pwede tayong mag-deposit sa isang tao or sa ibang Cebuana user. Pero pagdating po sa pag-withdraw, critical po ang proseso dahil hindi allowed ang kung sino man na mag-withdraw on our behalf. Kaya ko nasabi na mukhang imposibleng mawalan ng pera sa Cebuana, like mabawasan ka or mawalan ka ng pera ng hindi mo ino-authorized. Although, naniniwala ako na maaaring nawala nga talaga, maaaring dahil sa technical problem, kaya nga manghihingi tayo ng tulong doon sa customer service dahil alam nila yung proseso sa company nasa company ng Cebuana for sure. Kapag halimbawa na nawala ang 10,000 pesos mo electronically or online, ibig sabihin, nagkaroon ng access yung tao na yon sa cellphone at sa mismong Cebuana app mo at alam niya rin yung password mo. Kasi 'di ba po, kapag gumagamit tayo ng eCebuana, bago po tayo makapag-transfer ng pera, meron po munang 5-digit code sa mismong app and at the same time, magsisend din po ng text message or code doon sa number natin. So, kung hindi ikaw ang may gawa noon, most likely, siya yung taong kasama mo sa bahay or kakilala mo or anyone na may access sa cellphone mo or anyone na alam yung PIN mo, alam yung number mo. Okay? Kasi hindi talaga basta-basta dahil nga pera nga ang usapan. Kapag pera, sinesecure talaga yan. Kaya, ang pwede mo pang gawin is that kung ang alam mo talaga sa sarili mo na hindi ikaw yung nag-withdraw ng pera na yon, then kausapin mo na lang yung friends mo, mga kasama mo sa bahay, ask politely kung sila ba yung kumuha ng pera or kung natatandaan mo ba na hiniram nila yung cellphone mo and etc. So, pwede mo ring palitan yung password ng cellphone mo para secure. And another thing po is that kapag online naman nakuha yung pera or na-deduct yung pera, meron pong record yan. Merong sa transaction history, makikita naman natin kung magkano yung nabawas, anong oras siya nabawas, kailan siya nabawas. Although, hindi makikita kung sino yung gumawa ng transaction na yon kasi nga, it's something personal. Dapat ikaw lang talaga ang makakabawas nun at wala nang iba. So, sa mga nanonood po na medyo na-off sa ganitong topic, yung trust ko po sa Cebuana ay 100% pa rin at nire-recommend ko pa rin siya dahil mula high school pa lang ako, ginagamit ko na talaga siya at never naman din ako naka-experience ng ganitong situation. At para sa sender natin, sana po sundin mo yung mga steps na binigay ko kanina, tapos sabihan mo ko kung anong nangyari. Kasi curious din talaga akong malaman kung mare-resolve ba ng Cebuana itong case mo or hindi. Kung may mga comment po kayo, comment na lang po sa baba. Re-replyan ko po yan isa-isa. Thank you for watching. Bye!